Ramdam na ramdam sa iba't ibang panig ng bansa ang perwisyong dulot ng El Nino. Sa isang bayan sa Sultan Kudarat, halos wala na raw makain ang ilang residente sa paanan ng bundok. Kaya kahit mga root crop na kinakagatan na ng mga daga ay pinagtsatsaga nila. Sa Bangged Abra naman, malaki nang ibinaba sa level ng tubig sa ilog. Narito ang report. Kapansin-pansing malaki nang ibinaba ng level ng Abra River. Ngayon, abot tuhod na lang ang taas ng tubig sa ilang bahagi ng ilog na sakop ng bayan ng Bangged dahil sa mainit na panahong dulot ng El Nino. Kaya naman maging ang turismo sa lugar apektado na. Pahinga muna ang mga dating pinarerentahang cottage. Kung turismo ang problema sa Abra, sa bagong bayan sa Sultan Kudarat, pagkain naman. Ang ilang residente sa paanan ng bundok, halos wala nang makain dahil nasira ng tagtuyot ang kanilang mga pananim. Kaya ngayon nagtitiis muna sila sa pagkain ng root crops tulad ng gabi. Ang problema, kahit daw mga daga ay nakikipag-unahan sa kanila. Kaya kahit ang mga bungang may kagat na ng mga daga ay pinakikinabangan pa rin ng mga residente. Kapag naman nakabibili sila ng bigas ay nilulugaw na lang nila ito. Ang Sultan Kudarat ay isa sa 4 na lalawigan sa Soc-Sargen na isinailalim na sa state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Sa Bitsayap, Cotabato, labis ding pasakit ang tagtuyot sa mga magsasaka. Wala ng tubig ang kanilang irigasyon, kaya pati mga hayop na umaasa rito, halos wala nang mainom. Tumanging humarap sa kamera ang mga lokal na opisyal ng National Irrigation Administration, pero ayon sa kanila, inaayos daw ngayon ang mga irigasyon kaya wala itong tubig. Ang matinding init ng panahon naman ang tinitinang saninang biglang pagliyab ng damuhan sa isang paaralan sa Santo Niño, South Cotabato. Kwento ng gwardiya ng paaralan, bigla na lang daw niya napansing umuusok ang gitnang bahagi ng field. Sobrang init sir, may napansin kami umuusok dito sa field na eskulahan. Kaya bigla kami tumakbo. Ayun, nakita namin umapoy dito. Tumulong na ang mga residenteng apulahin ang sunog para maagapan ang pagkalat ng apoy. Rumisponde rin ng Bureau of Fire Protection. Sa Zamboanga City, kumakaunti na raw ang supply ng komersyal na bigas dahil sa epekto ng El Nino sa mga bayan sa Zamboanga del Sur. Ang rice trader na si Paquito Fromilieza, nasa huling stocks na raw ng mga bigas ang ibinibenta. Dahil dito, tumaas na rin ang presyo ng bigas doon. Pero tiniyak ng lokal na National Food Authority na sapat pa ang kanilang supply para sa buong rehiyon. Our stocks will last for 72 days. Ang NFA stock inventory sa Zamboanga City total to 410,428 bags. Sa Zamboanga City pa rin, nasabat naman ng mga otoridad ang halos 2,000 sako ng smuggled umanong bigas. Nasamsam ng mga sundalo ang kontrabando mula sa isang bangkang dimotor. Dinala ang mga kontrabando sa pier ng Zamboanga at isinumite sa Bureau of Customs.